how to sell stocks using Dragonfly. And kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magsisell or magbebenta na tayo ng shares or ng stocks sa Dragonfly. From previous video, pinakita namin kung paano mag-register, kung paano bumili. This time, i-check natin yung magiging experience naman sa pagbenta. Ang gamit ko ngayon is yung web version ng Dragonfly, and then mag-login muna ako dito. I-enter ko lang yung email address and password. And then, meron dalawang paraan para makapag-login pa. Either yung sa Google Authenticator or Authy, or yung sa email. Piliin ko yung sa Authenticator app. And i-enter ko lang dito yung code. Click verify. From here, makikita na agad yung mga shares na nabili mo in the past. Katulad nito, bumili ako ng A-REIT and this time, nag-turn positive na siya or tumaas yung presyo ng shares simula nung bumili ako. And ang maganda dyan, kapag bumili ka sa mga REIT na companies katulad ng sa Ayala, which is A-REIT, or yung sa iba pa, katulad sa Mega World, which is M-REIT, I think, may mga dividends talaga to. And kapag pumunta ako sa transactions, sakto nung bumili ako, bali naka-last 30 days lang tong filter ko, may pumasok agad na dividends. So, hindi na masama kumita ako sa dividends and also doon nga sa pag-angat ng presyo ng shares na binili ko. So, this time, ipapakita naman natin yung pagbenta. And to do that, click ko tong trade sa bandang taas. Ito yung mga positions na meron ako. So, sa pinakababa, meron ditong show order history. From here, pwede ko tong i-sell na. At by default, meron ditong quantity na 300 kasi 300 yung shares na meron ako. Pwede ko tong baguhin ng, let's say, gusto kong gawin 200 or 100. And kapag nilagay ko is plus 200, automatically dito ang mangyayari is buy. So, gawin natin tong negative para maging sell siya. So, from here, pwede ko na siyang i-adjust. Pero ang gagawin ko is ibebenta ko lahat. Nasa sell pa rin tayo. Yung order type, i-keep ko lang siya as is. And then, dito sa bandang taas, kapag magbebenta kasi tayo, ang titingnan natin na price is yung sa bid price. Kapag naman gusto natin bumili, ask price naman ang titingnan natin for that. So, dito, 34.90. Palitan ko tong limit price ng 34.9. Also, pwede mo rin i-click from here, like pag kinlik ko tong price na 34.85 or 34.80, mapapalitan din yung limit price. Pero ang gawin natin is balik tayo sa 34.9 na price and be mindful dito sa quantity kasi nung kinlik ko tong ibang price, nagbago din yung quantity na nagpapakita dito. So, ibalik ko to sa 300 and then for the duration, keep ko lang tong as is and then para ma-execute na, proceed na tayo, click ko tong confirm and send. Review all the details here. Ito pa rin yung price. Meron ditong VAT, sales tax, and other fees, which is pag-usapan pa natin later on. For now, click ko tong send. By the way, ginagawa ko tong transaction na to habang open pa yung market. And meron ditong mag-pop up na notification. And nag-disappear na rin yung shares from this part. And kapag pumunta ako dito sa show order entry, blanco na rin siya. Wala akong pwedeng ibenta kasi nga wala naman akong existing shares for now. Balik tayo dito sa homepage and then let's go to transactions. Dito nagpakita na yung sell na ginawa natin and in total, naging 10,376 yung nakuha natin. Since this one shows the last 30 days, piliin natin kung kailan ko siya binili and nakuha ko siya at around 10,230. So kung babalik ako sa last 30 days, nag-gain na ako. Ito na yung nakuha ko in total. So itong earnings natin is depende kung magkano nga ba yung shares at that price and also kung kano rin karaming shares yung binili mo. And kanina may nasabi ako about sa taxes or yung mga other fees na involved. So dito sa website ng Dragonfly, that's dragonfly.ph/pricing, sa pinakababa, meron ditong calculator. So from here, pwede nyo rin i-assess kung magkano nga ba yung magiging charges for the number of shares and kung magkano nga ba yung price. So remember kanina, 300 shares yung binenta natin for the price of 34.9. Which is makikita na rin natin yung mga commission, VAT, and other fees kasama na yung sa sales tax. Which is, obviously, itong sales tax is applicable lang kapag mag-sell ka. Kapag buy kasi, zero yung makikita natin or walang ini-impose na tax for that. Instead, yung sa VAT lang and yung other fees. But for sell, there's VAT and sales tax for that. And kapag dinouble check natin, nag-appear dito na 10,376. Whereas dito, sakto, naging 10,376 yung totoong nakuha natin
from selling these shares. So again, in total, may earnings ako from the dividends and from the selling I've made nung nagtaas nga yung presyo ng shares na binili ko. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial pa, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!